Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 104 at ang topic natin today, ang proteksyon ng Panginoon. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in Psalms 91 verse 11. Ang sabi, "For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways." Mga kapatid, when I read our verse today, I can't help but compare the best security detail we have here on earth. I think about the recent incident noong mabarel at tinamaan sa tenga ang dating presidente ng Amerika. Had it been off 1 inch, maaring iba na ang naging kwento ngayon. As we all know, ang presidente ng Amerika ay nasa ilalim ng pinakamahusay na protective detail sa buong mundo. Ito yung Secret Service. Ngunit sa pangyayaring ito, masasabi mong you are not totally secured after all kahit nasa kamay ka na ng pinakamagaling na security detail sa buong mundo. Naalala ko ang kwento ni King Hezekiah noong napapalibutan na siya ng malaking hukbo ng Assyria. Binantaan sila na lulusubin at kinutya ang kanyang Diyos. Noong marinig ito ni King Hezekiah, dali-dali siyang humingi ng tulong sa Diyos. At nagpadala ang Diyos ng isang anghel na tumapos sa buhay ng may mga 185,000 Assyrian soldier at that time. Isang anghel pa lang yung kapatid. And so amidst the danger ng panahon natin ngayon, this question would be valid. What does it take to make God send His angel to protect us? Honestly, napakasarap basahin ang verse natin ngayon in isolation, thinking that this will apply to all. Pero kung babasahin natin kapatid, ang katabing verse nito, ang sabi ng Psalms 91 verse 9 to 10, papuntang 11, you will read, ang sabi, "Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil shall be allowed to befall you. No plague come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways." Sa Tagalog, dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo at sa iyong tahanan. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, kung nilagay mo ang tiwala mo sa Diyos, ang sabi dito, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, kapatid, you will be in God's protective custody. Kapag ka inilagak natin ang ating tiwala sa Diyos, hindi sa ating sarili, kakayanan o ari-arian, mga kapatid, daig mo pa ang presidente ng isang first world country. Mantakin mo kapatid, isang anghel pa lang sa kwento ng nangyari kay King Hezekiah, 185,000 na ang pinatumba. One might ask, di ba, kuya, ang mga evil spirits, ang mga fallen angels din yun? Opo, at marami sila. Ang sabi ng Bible, 1/3 ng mga anghel sa kalangitan ay piniling magrebelde at lahat sila ngayon nagtulong-tulong upang isama nila tayo sa kanilang siguradong paroroonan. Basahin po natin sa Matthew chapter 25 verse 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Mga kapatid, ang impyerno or hell ay hinanda para sa diablo at sa mga fallen angels. Tiyak na po ang kanilang destinasyon. Kaya po, what better way to retaliate against God kundi atakihin nila ang creation ng Panginoon. They know na God is just. At dahil dito, Apostle Paul warns us in 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ang sabi niya, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practices homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." Mga kapatid, yung pong mga bagay or situation that tries to tempt you na gawin ang mga hindi kalooban ng Diyos, never think na nagkataon lang yon. It is part of the scheme of the devil and his angels. Magagaling po ang mga yan in deceiving people. They have been deceiving people since the existence of humankind. In Revelation chapter 12 verse 9, ang sabi, "So the great dragon was cast out, that serpent of old,
called the devil and Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Ano daw po ang kanyang hugot? Bakit siya gumigising sa umaga? To deceive the whole world. Yan po ang trabaho niya. Now, why am I saying this? Because our psalm today, Psalms 91:11, would like to show us that we have a God that protects us, mga kapatid. If you are willing to run to Him and to make Him as your refuge, mga kapatid, one day, the living and the dead will face God's righteous judgment. And the only safe place is under the cross of Jesus Christ, under the covering of Jesus' blood. Ang sabi po na Romans chapter 5 verse 9, at ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ano daw po mga kapatid? Paano daw po tayo naging righteous? Dahil sa dugo ni Jesus Christ. At ang sabi, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Meron po bang katiyakan mga kapatid? Meron po. How will this apply to us? John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Believe in Him, kapatid. Every time you see the word believe in the New Testament, it comes from the Greek word pisteo, which means so much more than believing something in your head. Hindi lang nasa utak or nasa nguso, kapatid. It means believe in, or to entrust to, or to rely on, to cling to. Psalms 91, verse 1, ang sabi, says, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Shadow means in close proximity, kapatid. Kasama mo siya sa pamumuhay mo. Kasama mo siya sa pananalita mo, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto sa buhay mo. Sinusunod mo siya kasi nga you believe in Him. Yan, kapatid, ang ibig sabihin ng total security. Ang sabi ng Psalms 91 verse 5, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Hindi ka natakot, kapatid. Being a believer does not exempt you from life's challenges. But fear not, kapatid. God is your refuge. Mga kapatid, Psalms 91:11 reminds us that God commands His angels to guard and protect those who make Him their refuge. Habang ang mundo, mga kapatid, offers no guarantee of safety, ang proteksyon ng Diyos ay tiyak sa mga taong nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Tulad ng naranasan ni Hezekiah, ang kapangyarihan ng isang anghel, gaano pa kaya ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak? Sa gitna ng mga panganib at panlilinlang ng mga kaaway, ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa dugo ni Jesucristo. Manampalataya tayo ng lubos, mga kapatid, hindi lamang sa salita kundi sa buong puso at pagkatao. Mamuhay tayo sa kanyang presensya upang maranasan ang kapayapaan at proteksyon na siya lamang ang makapagbibigay. If you are blessed, mga kapatid, so am I. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa iyong pangako ng proteksyon at pagkalinga sa amin. Tulungan mo po kaming palaging magtiwala at manahan sa iyong presensya. Bigyan mo po kami ng lakas upang labanan ang mga tukso at panatilihin ang aming mga mata sa iyong katotohanan. Salamat po sa dugo ni Jesus na nagbigay sa amin ng katiyakan ng kaligtasan. Pinupuri ka namin at nilalagak namin ang aming buhay sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study. God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory po, mga kapatid. God bless you.